Ito mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ng mga Pilipino. Alam kong ito ay nakarating sa inyo dahil nag-viral na po ito. Itong sinasabi ni Pulong Duterte. Congressman yan ha. Ayan, basahin nyo. Sa kanya galing yan. Ano ba nakalagay dyan? Nabasa nyo? Nakalagay dito, kapag ang tatay ko ay namayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Yan ang sinabi ni Pulong Duterte. O yan, basahin nyo. Sa kanya yan. Nandun siya sa dahig. Nandun siya sa Europe. Nakuha nyo? Viral yan. Ang linaw-linaw naman. Yan o. Akala nyo, hindi totoo. Ayan o. Kaya ko pinapakita para may idea kayo. Ano sabi? Ulitin natin. Kapag ang tatay ko ay namayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Wow! Hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Ibig sabihin, sa aking interpretation, manggugulo siya. Manggugulo sila. Hindi daw niya gagawing mapayapa eh. Parang sinabi niyang siya yung Chief of Staff ng Armed Forces. Parang siya yung higit na makapangyarihan sa 1.110 million Pilipino. Grabe ito. Ang taas ng paniniwala sa sarili. Parang tinalo pa niya si Joma Siso na nabubuhay pa. Parang tinalo pa niya yung MILF commander nung araw. Parang tinalo pa niya ang isang presidente. Ano kayang pinanghuhugatan nito? Yabang? Or galit? Or wala akong makita eh. Anong nakikita niyong pinanggagalingan na kanya sinasabi? Ayan, baka doon sa huling mga nanonood, ayan na sinabi niya. Naka-bonnet pa siya at naka-jacket kasi malamig sa Europe. Kapag ang tatay ko ay namayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Ay di ba ito may pagkasedisyon, pagbabanta? Hindi ko gagawing mapayapa. Ibig sabihin may gagawin siyang panggugulo. Manggugulo sila. At ito ay tahasang pagbabanta. Di ba? May pagka-inciting to sedition. O pwede rin ditong ipa-iral siguro yung anti-terror law. Kasi hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas. Parang ganun siyang ka-impluensya. Ang feeling niya, ganun siyang katapang. Ganun siyang ka-impluensya. Ganun ka-impluensya ang mga Duterte. At siya mismo. Kasi pag ang isang tao ay nagsalita ng ganyan, maraming pwedeng gawin. Mag-organize siya, gumastos siya, magpinansya para sa kaguluhan, bumili siya ng maraming armas para manggulo, pangungunahan niya ang panggugulo kasi hindi ko gagawing mapayapa. Ibig sabihin, manggugulo, magulo, guguluhin ni Pulong Duterte ang Pilipinas pag namatay daw ang kanyang tatay sa kulungan. Parang ang gusto niyong palabasin sa aking interpretation at opinion sa kanyang statement na ito, kasalanan ng mga Pilipino, kasalanan ng 110 million Pilipino kung bakit nakulong at mamatay ang kanyang ama. Abay, lahat ng tao na mamatay sa iba-ibang pamamaraan. At lahat ng tao ay namamatay din na hindi mo alam kung saan lugar mangyayari. Ngayon, kung ayaw mong bigyan ng kapayapaan ng gobyerno ang Pilipinas, parang guguluhin mo ang bansa, ang mga Pilipino, pati yung walang kinalaman. Ang mga Pilipino walang kinalaman kung bakit nakulong si Duterte. Ang pwede lang may kinalaman dyan ay yung mga naghahanap ng katarungan. Yung mga biktima ng tokhang double barrel campaign ng iyong ama, Mr. Congressman. Yung paglabag sa karapatang pantao, kaya crime against humanity. At siya ipinahuli dahil merong reklamo na Pilipino, galing sa Pilipino. At merong batas na pinairal. Tapos ngayon, paghihigantihan mo ang bansa. Kasi pag sinabi mong hindi mo bibigyan ng kapayapaan ang Pilipinas, guguluhin mo ang ekonomiya, security, tourism at lahat. May pagkasedisyon at
may pagka-inciting to sedition, at saka pwede rin siguro ditong ipairal ang anti-terror law. Kasi ang anti-terror law, yan po yung pag-uorganisa, panggugulo, pagbabanta sa seguridad ng bansa. Yan yung mga batas na papairalin. Anti-terror law at saka po inciting to sedition. So paalala lang ito, tinatakot mo Pulong Duterte ang taong bayan dito sa iyong sinabing yan. Pero ang aking sinasabing ito hindi pananakot. Ang aking pagsisinasabi at opinyon ay base doon sa mga batas na umiiral. Dahil hindi ako naniniwala na ang lahat ng Pilipino ay may kasalanan kung bakit nakulong ang ama mo at kung halimbawa ay mamatay yung ano mo, yung tatay mo diyan sa kulungan, hindi yan kasalanan ng Pilipino. Dahil kahit sino, ang tao, nagkakasakit, kinukuha ni Lord kahit anong oras at kahit saan lugar. Pero kung mawala ang tatay mo sa kulungan, sa kung anuman dahilan, anong kasalanan ng mga Pilipino? Yung mga Pilipinong nag-file ng kaso before ICC, naghahanap lang yun ng katarungan dahil yung kanilang mga pamilya ay nawala. Inabuso ang karapatang pantao sa Operation Tokang. Dapat alam mo yun. Ewan ko kung paano tatanggapin ng national security ng gobyerno itong iyong sinasabing ito. Ito ba'y dala ng emosyon o kung ano man ang mga pinanghuhugutan? Pero labag sa batas ang pagbabanta. Ang pagbabanta ay tinuturing na crime under the law. Tanong nyo sa maraming mga abogado. Anumang pagbabanta, yan ay kasalanan sa batas at merong pananagutan. Pag pinatulang ka ng gobyerno, may pananagutan ka. Pag ginawa mo ito, may pananagutan ka. Mapapailing ka na lang eh. Yan ba yung angka na gusto nyong ibalik sa pwesto? Yan ba yung gusto nyong maghawak ng ating gobyerno, yung ganyang klaseng mga banta, yung ganyang klaseng mga statement? Ano? Pilitan? Agawan? Sa kapangyarihan? Pag hindi nyo nakuha ang kapangyarihan nyo, maggugulo kayo. Pagka minawala sa buhay nyo na kung ano man ang ikamamatay kasalanan ng gobyerno at manggugulo kayo. Ano klase mga pag-iisip yan? Meron ba yung pagmamahal sa bayan? Tanong lang, o pang sarili lang? Pagyayabang ba ito? O kung ano man? Marami hong tanong eh. Ako po ay nagtatanong lang, tumatalakay lang. Ang aking opinyon at sinasabi ay base sa mga nangyayari. Kaya inuulit ko, for information and dissemination only ang aking mga topic dito sa aking mga channel. Please like and share. Malaya po kayo mag-comment at react sa bagay na ito.